Sabado, ikapito ng Oktubre, bukas ng Sabado, ipagdiriwang ng Simbahang Katoliko ang taunang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Rosario, Our Lady of the Rosary. Bago rito, kinilala ang titulo sa loob ng ilang siglo bilang Our Lady of Victory o Mahal na Birhen ng Tagumpay. Paano nga ba nabuo ang kapistahang ito? Ang araw ng kapistahan ay nagaganap bilang parangal sa isang tagumpay ng hukbong dagat ng mga Kristiyano noong ika-16 na siglo or 16th century na nagligtas sa Europa laban sa pagsalakay ng mga Turko. Isang malakas at agresibong puwersang Muslim ang nakaakma upang sakupin ang kontinente ng Europa. Ang kanilang layunin ay lipulin ang Kristyanismo upang ilagay ang gasuklay o ang crescent sa tuktok ng Basilika ni San Pedro at iputong ang isang turban sa ulo ng Papa. Alamin ang mga detalye sa likod ng mahalagang kapistahang ito. Manatiling nakatutok at panoorin ang ating pagtatanghal ngayong araw. Bilang tugon sa banta ng pananakop ng mga Turkong Ottoman, ang mga Kristiyano ay nagsama-sama, bumaling kay Maria, tagdasal ng Santo Rosario at naligtas nang bigyan sila ng Diyos ng tagumpay sa isa sa pinakatanyag na labanang pangdagat sa kasaysayan. Ang labanan ay naganap sa labas lamang ng baybay ng Gresya sa isang lugar na kilala bilang Lepanto. Ang taon ay 1571, 1571. Ang magkasalungat na puwersa ay sa isang panig ang malakas, sinanay at may karanasang hukbong pangdagat ng mga Turkong Ottoman na pinamumunuan ni Ali Pasha at isang maluwag na pinagsamang armada ng mga Kristiyano na tinatawag na Holy League o Banal na Liga na pinamumunuan ng isang Espanyol na nagngangalang Don Juan ng Austria at Admiral Marco Antonio Colonna. Ang madugong labanan na naganap ay lumikha ng mahalagang epekto sa takbo ng kasaysayan. Inuugnay si Papa San Pio V o St. Pius V ang tagumpay sa pamamagitan ng Mahal na Birhen Maria na tinawag sa araw ng labanan sa pamamagitan ng isang kampanya ng pagdarasal ng rosaryo sa buong Europa. Sa buong kasaysayan, hiniling ng mga Katoliko ang pamamagitan ng Mahal na Ina sa lahat ng uri ng sitwasyon. Kinilala natin siya sa panahon ng kagalakan at kaligayahan at humingi ng tulong sa Kanya sa oras ng kahirapan. Ilan sa atin ang bumaling sa Kanya at nagdasal ng Aba Ginoong Maria kapag nahaharap sa mga kahirapan o sakuna o malaking kapahamakan? Kapag wala na tayong maisip na ibang panalangin, sinasabi natin ang Aba Ginoong Maria, di po ba? Ilan sa ating mga penitensya pagkatapos ng pangungumpisal ay may kasamang Aba Ginoong Maria, kalimitan. Sinalakay at sinakop ng mga tropa ng Imperyong Turkong Ottoman ang Imperyong Bizantino noong 1453, 1453 na nagdala ng malaking bahagi ng lumalalang pagkahati ng mundong Kristiyano sa ilalim ng isang uri ng batas ng Islam. Sa susunod na daang taon, pinalawak ng mga Turko ang kanilang imperyo pakanluran sa lupa at iginiit ang kanilang kapangyarihan pangdagat sa Mediterranean Sea o Dagat Mediteraneo. Noong 1565, 1565, sinalakay nila ang Malta, habang kinikinita na rin ang pagsalakay sa Roma ng mga panahong iyon. Bagaman ikinaboy sa Malta, nakuha ng mga Turko ang Cyprus noong taglagas ng 1570. Nang sumunod na taon, 3 kapangyarihang Katoliko sa kontinente, ang Genoa, Espanya at mga estado ng Papa o tinatawag na Papal States ay bumuo ng isang alyansa na tinatawag na Holy League o Banal na Liga upang ipagtanggol ang kanilang sibilisasyong Kristiyano laban sa pagsalakay ng mga Turko.
Ang mga armada nito ay naglayag upang harapin ang mga Turko malapit sa kanlurang baybayin ng Gresyo noong ika-7 ng Oktubre 1571, October 7, 1571. Ang mga miyembro ng mga tripulante na mahigit na 200 mga barko ay nagdasal ng rosaryo bilang paghahanda para sa labanan, na ginawa rin ng mga Kristiyano sa buong Europa, na bunga ng paghihimok ng Santo Papa na magtipon sa kanilang mga simbahan upang manawagan sa Birheng Maria laban sa nakatatakot na puwersa ng mga Turko. Ang militar ng Turko ay mahusay na pinamunuan, mahusay na nakaayos. Ang kanilang hukbong dagat ay naging isa sa pinakakinatatakutan sa lahat ng mga bansa noon. Nang marinig ni Papa Pio ang tagumpay ng mga Ottoman sa Cyprus at ang kalupitan na ipinataw sa mga tao, kinilala ni Papa Pio na ang Europa ay sinisipat at nasa paningin na ng mga Turko. Sinimulan niya ng taimtim na bumuo ng isang banal na liga, isang krusada ng mga bansang Europeo laban sa puwersang Muslim. Sa kasamaang palad, maraming bansa ang ginistong manatiling neutral o walang pinapanigan. Tanging ang Espanya, ang Estado ng Papa at Venecia ang nag-alok ng maasahang puwersa, habang ang ibang mga estado ay nagbigay ng limitadong suporta. Ang banal na liga na nabuo, the Holy League, ay pinamunuan ni Juan ng Austria, kilala bilang Don Juan, anak ng Emperador Carlos V or Charles V at kapatid sa ama ni Haring Felipe II ng Espanya. Ang armada o hukbong dagat ng mga Ottoman ay pinamunuan ni Ali Pasha at may kasamang 278 barko. Karamihan sa mga ito ay mga galera o galleys na may ilang magaan na kanyon. Nang malapit na ang labanan sa dagat sa pagitan ng mga Kristiyano at Turko, hiniling ni Papa Pio at sa mga Kristiyano sa buong Europa na magdasal ng rosaryo, na dumulog sa pamamagitan ng mahal na ina kasama ang kanyang anak para sa tagumpay ng mga Kristiyano. Inutusan din ng Papa ang mga simbahan na magsagawa ng magdamagang at tuloy-tuloy na mga panahon ng pagsamba sa banal na Eucharistia. Hinimok niya ang mga komprada ng mga rosaryo sa Roma na magsagawa ng mga prosesyon kung saan dinadasal ang rosaryo. Ang mga mananampalataya sa Europa ay taimtim na nanalangin ng sabay-sabay para sa parehong layunin na iligtas ang Kristyanismo. Ang bawat Kristiyanong sundalo at mangdaragat na lula ng mga barkong Kristiyano ay nagdasal ng rosaryo sa bisperas ng labanan at tumanggap ng Eucharistia bago sumabak sa labanan. Ang labanan noong ika-7 ng Oktubre ay tumagal ng mga 5 oras ng sagupaan ng mga barko ng malapitan. Ang mga Turko ay nakalamang sa kanilang mga bilang, ngunit ang taktika, kabuo ang bilang ng mga baril, pamumuno at tulong ng poong may kapal ang nagpawagi sa mga Kristiyano. Nang matapos ang labanan, ang mga Turko ay nawala ng 20,000 tauhan at 200 mga barko. Ang mga nasawi sa mga Kristiyano ay wala pang 8,000 katao at kakaunti lamang ng mga barko. Sa biyaya ng Diyos, naligtas ang Kristyanismo. Ang mga Ottoman ay hindi kailanman nakaranas ng gayong pagkatalo gaya ng labanan sa Lepanto bago ang taong 1571. 30 sasakyang pandagat lamang ng mga Ottoman ang nakaligtas at 3,000 katao ang nabihag at nabilanggo. Sa kabilang dako, 15,000 Kristiyano ang mga alipin sa mga galerya ng mga Turko ang nakalaya. Sa oras ng tagumpay sa labanan, si Papa Pio V ay sinusuri ang mga pinansyal na mga papeles kasama ang tesorero ng Papa. Bumangon siya, pumunta sa bintana at tumingin sa silangan. Nang siya ay lumingin pabalik, ang kanyang mukha ay nagniningning
sa supernatural na kagalakan. At siya ay napabulalas. Ang hukbong pangdagat ng mga Kristiyano ay nagtagumpay. Matapos mapatunayan ng mga ahensya ng tao ang balita makalipas ang 2 linggo, idinagdag ni San Pio V ang pista ng Santo Rosario sa kalendaryo ng simbahan at ang panawagang Auxilium Christinorum sa litanya ng Mahal na Birhen, dahil ang tagumpay ay dahil sa kanyang pamamagitan. Nagapi ng mga Kristiyano ang mga Turko sa isang kagila-gilalas na labanan na at tagumpay at pinaniwalaan na ang makapangyarihang pamamagitan ng Mahal na Birhen ang nagbigay ng pagwawagi. Para sa kanila, inialay ni Papa Pio V ang araw bilang pasasalamat sa Mahal na Birhen ng tagumpay, Our Lady of Victory. Kinalaunan, pinalta ni Papa Gregorio XIII ang kapistahan bilang ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Rosario. Ang kwento ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Rosario ay nakatutok sa kapangyarihan ng pamamagitan ni Maria. Ipinakita nito na kapag ang mga Kristiyano ay nasa panganib, maaari silang lumapit kay Maria. At kapag ang isang individual ay may sakit, pinanghinaan ng loob, o nahirapang tanggapin ang kalooban ng Diyos, maaari rin siyang pumunta kay Maria. Ipagdadasal niya sa kanyang anak ang sinumang tumatawag at lumalapit sa kanya. Ang sinumang nagdarasal kay Maria ay hindi na makadarama ng pag-iisa dahil nagdarasal siya kasama nila at para sa kanila. Mahal na Birhen ng Santo Rosario, ipanalangin mo po kami. At yan po ang istorya ng pista ng Santo Rosario na ipinagdiriwang tuwing ika-7 ng Oktubre. Naway nabdagdagan ng inyong kaalaman at nagbigay aral ito sa inyo. At bago ko po kayo lisanin, kung naibigyan po ninyo ang ating pagtatanghal, mangyaring mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyong mga bagong tagapanood, mangyaring mag-subscribe na po kayo sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito, para maabisuhan namin kayo sa aming mga ipalalabas na episodyo sa hinaharap. At kung nais nyo kaming suportahan, mangyaring pindutin lang ang buton sa taas at bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph. At para sa mga karagdagang impormasyon, ipagbigay alam ito sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio@gmail.com angtinignipadipio@gmail.com. At doon po namin maaaring ipaliwanag ng detalye kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.